Madilim ang eksena, cellphone ang ginamit sa pagkuha. Sa ilalim ng isang sirang tulay, sa timog ng Iran, isang flashlight ang nagliliwanag sa mga guho at huminto sa ibabaw ng isang durog na kotse. At ang boses ng nagvi-video, nagtanong siya ng isang beses, dalawang beses. May tao ba sa loob ng kotse? Kasi nabudi? Ang tulay na ito ay nasa isa sa mga kalsadang nag-uugnay sa Bandar Abbas, pinakamalaking pantalan ng Iran sa iba pang bahagi ng bansa. At isa lang iyon. Noong gabing iyon din, ayon sa medyang pag-aari ng Estado ng Iran, hindi bababa sa 6 na tulay ang tinamaan ng mga misil ng Amerika. Ang Iran ay unti-unting pinuputol, kalsada kada kalsada, tulay kada tulay. Pero ang target na nagpapaliwanag sa buong linggong ito ay hindi tulay, kundi 3 isla na di pa kilala ng karamihan sa mundo. 3 bato sa gitna ng dagat na kapag pinagsama-sama, umaabot lang sa 25 kilometro kwadrado. Mas maliit pa sa barangay ng malaking lungsod. Ito ang dahilan kay natatangi ang kwentong ito sa lahat ng aming naikwento tungkol sa digmaan. Sa halos 50 taon ng labanan, ginawa na ng Estados Unidos ang lahat laban sa Iran. Maliban sa isa, hindi nila nakuha kahit bahagi ng teritoryo nito. Ang patakarang ito ay tumagal ng kalahating siglo at ngayong linggo, nagsimula na itong labagin. At ang lugar na pinili para labagin ang patakarang ito ay eksaktong ang 3 batong ito. Kaya ang tanong na bumabalot sa buong video na ito ay, ano ang meron sa 3 islang ito na sapat para labagin ang isang patakaran ng 50 taon? Una, kailangan mo makita kung gaano kalaki ang demolition sa paligid ng mga ito. Sa araw, mas malinaw ang pagkasira. Sa tulay ng Khorestan, nagsisiksikan ang mga trap dahil wala silang madaanan. Sa ilalim ng bunganga, may isang kotse na lubos na nasunog. Isang buong bahagi ng kalsada ay wala na talaga. At ang mga tao ay gumagawa ng paraan sa abot ng kanilang makakaya. Tingnan mo ang mga larawang ito. Mga kotse at truck ay dumadaan sa mga pansamantalang daan na lupa, tumatawid sa tuyong ilog, nagpapalipad ng alikabok dahil wala na ang mismong kalsada. Sa isa pang daan, yung nag-uugnay sa Bandar Abbas papunta sa kanluran ng probinsya, may apoy pa sa kalsada nang may nagvideo. Naputol ang ruta sa parehong direksyon. Ayon sa nagkukuwento sa mga larawan, may truck driver na namatay doon. May isang tangke ng gasolina na sumabog sa ibabaw ng tulay na tinamaan mismo sa gitna ng isang misil. Hindi nakaligtas ang grabber. At inuulit ng boses ng nagvi-video ang isang babala. Bawal umakyat sa tulay. Pitong sunod-sunod na gabi ng mga pag-atake. Iyan ang kinumpirma ng American Central Command, ang punong himpilan na namumuno sa digmaan hanggang ngayon. Ipinakita sa mga larawang, inilabas ang mga misil na lumilipad mula sa mga barko na nagliliwanag sa madilim na dagat ng Golpo. Ang layunin ay makikita sa mapa. Ihiwalay ang Bandar Abbas, ang pantalan na nagsusuplay sa Iran, sa mga kalsadang nagdurugtong dito sa natitirang bahagi ng bansa. Palibutan ang pantalan sa lupa gaya ng ginawa nila sa dagat. Sa gitna ng buong kampanyang ito, nagkaroon ng paglihis. Noong Hulyo 15, may ginawa ang mga Amerikanong jet fighter na di pa nila nagawa sa kampanyang ito. Inatake nila sa liwanag ng araw. 90 minuto ng pambobomba laban sa isang isla na tinatawag na Grande Tumbi. Gamit, ayon sa Central Command, mga bombang higit sa 2 tonelada ang bigat na kayang tumagos na ginawa para abutin ang mga bunker ng cruise missile na nakabaon sa bato. At sa isang pahayag tungkol sa 5 oras na kampanya ng mga pag-atake, inilista ng Central Command ang mga target: Bushehr, Chabahar, Jask, Bandar Abbas at isang isla na tinatawag na Abu Musa. Mga tulay, pantalan, lungsod at mga isla. Dito nagiging kakaiba ang sitwasyon.
Tulay at pantalan, naiintindihan ng lahat kung bakit sila ang target. Pero, 3 bato sa gitna ng dagat? Bakit binobomba ng Amerikano ang mga yan? Nagsisimula ang sagot noong 1971. Noong taon na yon, 2 araw bago maging bansa ang United Arab Emirates, puwersa ang sinakop ng Navy ng Iran ang 3 isla. Abu Musa, ang malaking tomb, at ang maliit na tomb. Inaangkin pa rin ng United Arab Emirates ang pagmamay-ari hanggang ngayon. Hindi na ibinalik ng Iran. Hindi niya ito binalik dahil sa isang dahilan, ang lokasyon. Ang 3 ay nasa bunganga ng Kipot ng Ormuz, halos nasa mismong ruta kung saan dumadaan ang ika-5 bahagi ng lahat ng langis at gas sa mundo. Sa mga sumunod na dekada, ginawang kuta ng Revolutionary Guard ang mga isla. Mga misail laban sa barko na nakatutok sa ruta. Mga depensa sa himpapawid. Mga radar. Mga pulutaw na matutuling bangka handang palibutan ang kahit anong barkong dumaan. At ayon sa Central Command ng Amerika, may malawak na network ng mga underground bunker. Ibig sabihin, hungkag ang loob ng isla, parang bundok na ipinakita namin sa huling video. Sa Abu Musa, pinakamalaki sa mga ito, may maliit na baryo ng sibilyan. Isang pakitang tao sa paligid ng isang base militar. Ang mga opisyal mismo ng Iran ay nagbibigay ng palayaw sa mga isla. Mga nakatigil at hindi mapapalubog na aircraft carrier, at isipin mo kung ano ang ibig sabihin nito. Ang pinakabagong aircraft carrier ng Estados Unidos, ang Gerald Ford, ay nagkakahalaga ng $13 bilyong at maaari itong palubugin. Halos walang ginastos sa 3 islang ito at hindi rin sila lumulubog. Pati ang Sina ay pinag-aaralan ang mga batong ito. Mga mananaliksik mula sa isang unibersidad sa China ang nagmapa ng 7 isla ng Iran bilang arkidepensa ng Iran sa Kipot. At ang 3 sa ating kwento ay nasa gitna ng mapang ito. Kung naunawaan mo na kung bakit mas mahalaga ang 3 bato kaysa sa isang armada, mag-subscribe ka sa channel para sa mga susunod na kabanata. Ngayon, narito ang tanong. Sa kabila ng pagkakalubog ng hukbong dagat ng Iran, ano ang gamit ng mga islang ito ngayon? At ang sagot ay nasa isang bilang na hindi nagtutugma. Noong nakaraang Webes, ayon sa datos ng pagsubaybay sa galaw ng mga barko, 8 lang na barko ang tumawid sa Strait of Hormuz. Pinakamamababang trapiko sa loob ng 3 linggo. At sa 8, 7 ang gumamit ng rutang pinapatakbo ng Iran. Walang gumamit ng ruta sa panig ng Oman. Isipin mo, nilubog ng Estados Unidos ang Navy ng Iran, nag-blockade at idineklarang tagapang-alaga ng Kipot. Kahit ganon, halos lahat ng barkong dumadaan ay sumusunod pa rin sa Iran. Bakit? Ang paglubog ng barko ay hindi nagbabago ng heograpiya. Nandun pa rin ang mga isla, nasa ibabaw ng ruta at nakikita ang lahat ng dumaraan. Ang nakakakita, tumututok. Ang tumututok, naniningil. At iyan mismo ang sinimulang buwagin ng mga Amerikano. Tingnan ang larawang inilabas ng Central Command. Isang tore ng pagbabantay sa pantalan ng Shabaharna, ayon sa mga Amerikano, ginagamit ng Revolutionary Guard para magbantay at tumutok sa mga barko sa reyon. Isang matinding liwanag na wala ang tore. Tinatanggal ng Estados Unidos ang mga mata ng Iran. Isa-isa. Ngayon, pansinin mo ang isang bagay na halos walang nakapansin. Tingnan mo ang pagkakasunod ng mga pangyayari. Una, nilubog ng Amerikano ang hukbong dagat. Kasama rito ang Soleimani class na mga barko, ang mga ipinagmamalaking barko ng rehimen. Pagkatapos, isinailalim nila sa blokeyo ang mga daungan. Ang unang 2 barkong nagtangkang lampasan ng blockade ay naharang at napabalik. Pagkatapos, pinalibutan nila ang bundok nuklear. Hindi basta-basta naiwan ang mga isla sa huli. Sila ang pinakaprotektadong bahagi ng laro. At ngayon, wala nang natirang panangga sa kanila. Sa ganitong sitwasyon, dumating ang malaking alon noong ika-15. Mga sentro ng utos, depensa sa himpapawid, mga misil, drone at pagbabantay sa baybayin. Lahat nangyari sa isang gabi. Inilabas lahat sa video mismo ng Central Command.
Pero nagsimula na ang pagbaklas ng mga isla bago pa man. At nagsimula ito sa pamunuan. Noong Marso, tinamaan ng airstrike ng Israel ang pagpupulong ng mga commander sa Bandar Abbas. Sa loob nito, si Almirante Alireza Tangsiri ang hepe ng hukbong dagat ng Revolusyonaryong Gwardiya. At ayon sa mga Israeli, buong pamunuan ng hukbong dagat kasama siya, kabilang ang hepe ng intelihensya. Inanunsyo ng Ministro ng Depensa ng Israel ang pagkamatay gamit ang mga salitang ito. Ang lalaking direktang responsable sa paglalagay ng mga mina at pagharang sa kipot ay pinasabog at pinatay. At may isang detalye sa kwentong ito na parang galing sa pelikula. Isang taon bago siya pumanaw, inihayag ni Tangsiri ang kanyang estratehiya. Ayon sa aming tactical na pamamaraan, dapat naming armasan at gawing operasyonal ang grupong ito ng mga isla. Ang lalaking nag-armas sa mga isla ay hinabol at pinatay. At ngayon, ang mga hangar, mga imbakan at mga bunker na inarmasan niya ay winawasak na. Isa-isa. Naiwan ng walang nag-aalaga ang mga kuta. Isang Amerikanong analistang militar na dating kapitan ng hukbong dagat ang nakapansin sa pattern ng mga pambobomba. Ito mismo ang uri ng pag-atake na ginagawa bago ang isang amphibiyong pagsalakay. At dito na pumapasok ang kwentong ito sa kasalukuyan at sa maaaring mangyari anumang oras. Ayon sa mga autoridad ng Amerika, nasa kamay na ni Trump ang opsyon na magpadala ng mga tropang panlupa para sakupin ang mga isla. At nakapwesto na ang mga piyesa. Dumating na sa rehiyon ang barkong pangatake ng Amerika na Tripoli kasama ang 3,500 mga sundalong dagat at marinero, pati na rin ang mga F-35 fighter jet sa deck. Ang barkong Boxer ay nagdala pa ng 2,500 karagdagang tropa. Bukod pa rito, naroon din ang mga elite na paratrooper ng hukbong katihan ng Amerika, mga miyembro ng kilalang 82nd Airborne Division. Halos 7,000 dakdak na tauhan na sinanay para sa ganitong sitwasyon. Lumabas mula sa dagat at sakupin ang kalupaan. Kung ibibigay ang utos na yan, ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na sasakupin ng Estados Unidos sa labanan ang isang bahagi ng lupa ng Iran. Dahil alam natin yan, may tanong na lumalabas. Bakit hindi pa rin ibinibigay ang utos? At ang sagot sa tanong na yan ay natutunan ng Estados Unidos sa masakit na paraan. Dahil mas madali ang pagkuha. Ang pagpapanatili ang issue. Nasa mga 70 kilometro mula baybay ng Iran ang mga isla. Anumang puwersa ng okupasyon ayon sa mga analista ay nasa paligid ng 2,000 tao. Mananatili itong nakatigil sa isang bato, abot ng mga drone at mga balistikong missile na pinapaputok mula sa kontinente. Alam ito ng mga Amerikano. At iyan ang dahilan kung bakit paulit-ulit ang nangyayari. Katulad ng bundok, ang putok kapag pumutok, sabay-sabay itong lalabas. Para tapusin ang trabaho. At ang Iran? Well, tumugon ang Iran sa tanging paraang kaya pa nito. زکل شمگی آلوزونه خم ایران همه پوئرت. Tingnan mo tong eksena. Isang opisyal ng Revolusyonaryong Gwardiya na nakauniforme, nasa pulpito, nagbabasa ng pahayag na nakatuon sa mga kalapit bansa. Ang mensahe, tapos na ang panahon ng pagpipigil. Ang mga politiko at militar sa Golpo, ayon sa kanya, ay sasailalim sa putok araw at gabi. Ilang araw matapos noon, lumampas pa ang gwardiya. Nagbantay itong putulin ang pag-export ng enerhiya ng buong rehiyon gamit ang isang opisyal na pahayag. Ang pag-export ng langis at gas ng rehiyon ay para sa lahat o para sa walang sinuman. At hindi lang ito nanatili sa banta. Lumipad ang mga misail ng Iran laban sa Qatar na siyang bansa na namamagitan para sa kapayapaan at pati na rin sa Kuwait kung saan nasira ang isang planta ng desalinisasyon. Sa madaling salita, nilagay nito sa panganib ang tubig ng bansa sa disyerto. Pansinin mo ang pattern dahil pareho ito sa huling dalawang video natin. Ang may control ay hindi nananakot sa kapitbahay, hindi inaatake ang tagapamagitan at hindi tinatarget ang tubig ng walang kinalaman. Ang lahat ng ingay na yan ay tunog ng isang rehimen na literal lang nawawalan ng kinatatayuan. Si Trump ay nagbigay ng bud sa sitwasyon sa sarili niyang paraan. Mas mabuting makipagkasundo na kung hindi ay walang matitira.
Ngayon, balikan natin ang kanong sa simula. Ano ba ang meron sa tatlong batong yon para suwayin ng mga Amerikano ang 50 taong patakaran? Ang sagot ay, ang mga isla ang huling natitirang bahagi ng kapangyarihan ng Iran sa kipot ng Hormuz. Lumubog ang hukbong dagat. Nakasara ang mga daungan, napalibutan ng bundok, natira na lang ang lupa. Itong 25 kilometro kwadrado ng bato at bunker na dahilan kung bakit 7 sa bawat 8 barko ay sumusunod pa rin sa Iran. Kung bumagsak ang katlo, hindi lang sa loob ng ilang linggo mawawala sa Iran ang kipot. Mawawala ito magpakailanman dahil ang bandilang itinaas sa isla ay hindi na ibababa ng misil. Una ay ang dagat, pagkatapos ang bundok, na yon ang lupa. Ang utos ng pagsalakay na yan ay maaring lumabas anumang oras. At kapag lumabas na, nandito kami para ipakita sa iyo kung ano talaga ang nangyari. Kaya mag-subscribe ka na sa channel na yon para hindi mo ma-miss ang kabanatang ito. At bago ka umalis, sagutin mo muna ako sa mga komento. Sa tingin mo ba talagang lalapag ang mga marinong Amerikano sa mga isla? Isulat ang palagay mo sa ibaba, babasahin ko. Salamat sa panonood mo. Hanggang sa susunod na video.